sometimes nami-miss natin, meron palang progress. Kagaya nung ganda ng sinabi ni Jared kanina, di ba may timing si Lord. Ibig sabihin, meron talagang delay. Dun sa, from your position right now, to the promise of the Lord, meron kang dadaanan. And that's what we call progress. Di ba? Some of us were expecting na malalaki na agad yung mga ministry natin, malalaki na agad yung career natin, dapat ganito na agad ako. May position na agad ako. Pero, bilang young adult, bilang isang young adult, ang dapat nating hinahabol ay ang progress. Hindi tayo laging magaling. Hindi tayo laging, alam mo yun, instantly magaling na agad. Instantly, we are equipped. Hindi tayo ganun. Instantly, you are so perfect na pag sumunod ka sa Panginoon, okay na. You're holy. Na yung hindi ka na nagkakasala. Sometimes we're thinking like that. But no. We should strive for progress. Meron tayong proseso. Sabi nga ng Panginoon in the Corinthians, ito yung nakatuwa itong Corinthians, itong ganda ng 2 Corinthians. But we all with unveiled face, beholding and reflecting like a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, even as from the Holy Spirit. Tagalog. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Grabe itong salita ng Panginoon na ito. Ito ang pinapakita dito, kapatid, na isa kang Kristiyano kahit anong estado ng buhay mo. Kahit anong status ng pananampalataya mo ngayon. If you're a Christian, you're a Christian. Hindi Kristiyano, hindi karapatan ng isang Kristiyano na dapat ba tawagin na Kristiyano ay yung mga taong tawag dito, yung mga taong perpekto na, yung mga taong banal, yung banal sa paningin ng tao. Dapat ba yung tawagin na Kristiyano ay yung laging tawag dito, laging gumagawa ng mabuti? This passage show us na nung inalis ng Panginoon yung takip natin sa ating mga mata, which is yung tawag dito, yung pagiging bulag natin sa kabanalan ng Panginoon, nung inalis yun ng Panginoon sa atin, we are Christians. We are not perfect, but we are Christians. Tayo ay banal. Tayo ay binabago ng Panginoon. Unti-unti niya tayong binabago. Ibig sabihin, meron tayong previous status into something great. Right? Meron tayong patutunguhan. Ibig sabihin, dati tayong ganito, meron tayong pupuntahan. And with that, yung progress na yon, yung sinasabi ng Panginoon na progress na yon, ito yon. Ang banal na Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Hanggang tayo'y maging katulad ni Kristo. Ibig sabihin, Kyle, dati ganito ako I'm a drug addict, marami akong kasalanan, kung ano pinagagawa ko sa buhay, but the time na nakita ko ang kaluwalhatian ng Panginoon, nung naintindihan ko na si Jesus Christ ay namatay, yung pag-ibig niyang napakaganda ay binigay niya sa akin. That time, nung inaccept mo ang Panginoon sa Kristo, you're holy, kapatid. Ibinukod ka na ng Panginoon. But after that, hindi natatapos doon. Ang galing na, grabe si Lord, no? Binukod ka na, ginawa ka ng holy, in-equip ka na niya, binigyan ka na niya ng mga pinakita na sa sayo yung magagandang bagay. Hindi pa natapos doon. He wants to change us from glory to glory. Grabe, hindi niya tayo tawag dito. Hindi niya tayo pinabayaan, naniligtas lang. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. Gusto niya pa tayong i-transform na maging kagaya niya. Pero sometimes we're expecting perfection.
Perfection is endless because you never get there. Progress is endless because you are always there. Sabi ng Google. But this is true. Sometimes sinasabi natin, bago ako mag-church, kailangan kailangan perfecto na ako, kailangan mabait na ako. Kailangan equipped na ako ng mga Bible verse. Dapat alam ko na yung Bible verse bago ako mag-church. Kailangan bago ako kumawak ng cell group, dapat magaling na ako. Dapat kumpleto na yung skills ko. I know everything. Sometimes we're looking for a perfect form ng ating sarili bago tayo humakbang. But bilang young adults, we should aim for the progress. Kyle, ganito ako ngayon eh. This week, ganito ako ngayon, Kyle. I'm not perfect, but ito yung pinagdadaanan ko, Kyle. Marami akong binabagsakang problema. Paulit-ulit ako doon. Pero I'm aiming, Kyle, na next week hindi na ako ganito. I'm aiming for a progress in my life. Na naniniwala ako sa salita ng Panginoon na binabago niya ako araw-araw from glory to glory. I have faith on those words. That's what you call progress. And ayun dapat ang hinahabol natin. Hindi natin kaya maging perfecto. Kasi isa lang ang perfecto, si Kristo. Siya yung tinitignan natin. But we're striving for Christ-likeness. Of course. We're striving for Christ-likeness. Ayun yung hinahabol natin, yung tinuro ni Kuya Adam, di ba? Dapat maging ganun tayo. Pero yung bago tayo makapunta doon, meron tayong progress. And we can start small. You can start small, kapatid. Hindi tayo yung laging hindi tayo nagpapaka-perfecto para sa isang bagay. Dapat, or para sa isang ministry. Dapat, yung isang ministry ay kasama sa ating paglago. Okay, you get me? Okay. I do have this thinking para makuha natin to, kapatid. Kasi some of us, masyado tayong perfecto sa pag-iisip. Pero dapat ito yung hinahabol natin. Dapat meron tayong progress. Kahit maliit, malaki o maliit, okay lang yan. Basta naandar yung proseso mo, kapatid. Kasi wala naman taong perfecto. Pero meron tayong changes day by day. Okay ba yun? And we must have this thinking. Meron akong pre-prepare na 3 points about this. Ito. The first one. Ito yung mentality na kailangan natin. Lord, bless it or block it. While you're striving for progress, dapat meron kang ganitong thinking. On the things that you have, in the situation that you have, people in your place, career, opportunity, other things, ito yung masabi dapat natin. Lord, if it will glorify you, Lord, bless it. Ba't may dalawang Lord? Bless it. If it will glorify you, Lord, bless it. Pagpalain mo, Panginoon. Kung itong bagay na to na ibibigay mo sa akin ay mag-glorify ka, Panginoon, may tataas ka, Lord, pagpalain nyo. But if it will hold me back, if it holds me back from glorifying you, block it, Lord. We must have that kind of thinking, kapatid. Bless it or block it. Lagi tayong nagsasubmit kay Lord kung ano man yung dumating sa atin right now. Meron tayo ng new opportunity. Panginoon, ano ba tong opportunity na to? Mag-glorify ka ba dito, Lord? If not, Lord, alisin mo to, Panginoon. Same thing with relationships. Lord, ito bang babae na to or laki na to, Panginoon, ay magpapalapit sa akin sa'yo, makakapagpalapit sa akin sa'yo? If not, Lord, alisin mo siya sa akin. Patayin mo, Panginoon, yung pagnanasa ko, Panginoon. I always pray that, actually, for me. And even sa careers, sinasabi ko rin, Lord, in the opportunity, Lord, if this opportunity ay maglalayo sa akin sa'yo, Panginoon, alisin mo to. Alisin mo to, Lord. Be direct to the Lord. Alam mo yung sinasabi mo yung kinakausap mo ng Panginoon na, Lord, hindi ito makakabuti sa iyo, hindi ito makakabuti sa akin. Ilalayo ako nito sa iyo. Lord, alisin mo to, Panginoon.
Even in the inner part of you, you can do that. Lord, Lord, ito bang bagay na bibigay mo sa akin ay pag nagkameron ako, patuloy pa rin ba akong magpupuri sa'yo? Or itong bagay na magkakameron na ibibigay mo sa akin ay magpapalayo sa akin sa'yo, Panginoon, patayin mo yung panlasa ko sa bagay na yun. Lord, bless it or block it. We must have that kind of thinking, kapatid. Bless it or block it, Lord. May sinabi dito, bless it, block it, siguro, ayun ang downside, ang downfall na I mean, yung babagsakan noon ay, let this will be done. Father, if you're willing, ito yung pinakita ng Panginoon, Jesus Christ, the best example, of course. Father, if you're willing to take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Sabi ng Panginoon, no? Kasi mahirap talaga yung pagdadaan ni Lord, eh. Kasi papako siya sa krus, eh. Tapos, pag, ang daming gagawin sa kanya na hindi maganda. Alam niya na mahirap yun. Alam niya na hindi talaga madali ang gagawin niya. Alam niya yung purpose niya. Pero sabi niyo, Lord, not my will. God, Father, not my will. It's your will. Bless it or block it, Lord. Lord, let your will be done. Kahit maganda yan, Panginoon, kahit the best na yan sa mata ng tao. Pero Panginoon, kung hindi yan makakabuti sa relasyon ko sa'yo, Panginoon, alisin mo yan. Let your will be done, Panginoon, not my will. But sometimes, nagiging ganito tayo. Nagiging follower tayo ng puso natin. Ito yung mahirap, kapatid. The heart is deceitful above all things and beyond pure. Who can understand it? And beyond pure, grabe. Sobrang sama ng puso. Wala nang lunas dito, kapatid. Sobrang hirap, pero minsan ayun pa yung pinipili natin i-follow. Na actually lagi ko nakikita dito, yung lagi kong na-encounter sa church before dati. Yung alam mo yung umibig tapos hindi na nakinig. Mga youth yun eh, mga youth umibig tapos hindi na nakinig. Sinunod nila yung puso nila. Tapos then after that, nagsarili na kaya bahala na sila. Then after that, nung medyo nagkaka-problema na, saka sila lumalapit. Akala natin minsan, okay yung puso natin. Okay sundin yung puso natin eh. Pero no. Dapat ang lagi nating sinusunod yung will ni Lord. Laging His will. Bless it or block it, Lord. Kasi minsan, kahit hindi na maganda, I mean, maganda sa paningin mo pero hindi na sa ikagaganda ng relasyon mo sa Panginoon. You're still aiming for that. We're still we still want those things. Gustong-gusto pa rin natin kahit sa ikasasama na ng relasyon natin sa Panginoon. Because gusto ng puso natin. So be mindful of that. Guard your heart, kapatid. Alamin mo kung ano yung gusto ng puso mo. Kung makakabuti ba yan o hindi. So we should have that thinking in our mind. Lord, kabubuti ba to? Lord, maganda ba to para sa'yo? Pag hindi, Panginoon, i-block mo na. Alisin mo na, Panginoon. Okay, we should have that thinking. Next thinking. I will listen and obey. Can you type it? Listen and obey. I will listen and obey. Type it. Para mag-strive. Sabi kasi ng ibang tao na pag daw sinusulat mo, mas naaalala mo. Can you type it on the group, on the chat? I will listen and obey. Declaration yan, kapatid. Parang walang nakikinig ah. Type it, guys. I will listen. Type nyo sa message. Yan. Okay. Nice one.
Ito pala, hindi ko lang na-scroll. Sorry, maligo. I will listen and obey. Amen. Napakahalaga nito sa progress. Kung gusto mong lumago day by day, kung gusto mo magkameron ng changes, or kung gusto mo magkameron ng progress sa buhay mo, dapat meron ka nito. I should listen. I will listen and obey. Punta tayo sa James. Sabi dun sa James, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili ay umalis, at agad kinalimutan ang ayos niya. Grabe yun, no? Grabe yung word. Kung iisipin mo mabuti yon, kapatid. Isipin mo meron kang problema sa mata mo. May malaki kang bulag dito sa mata mo. Meron kang malaking putik sa mata mo. Tapos tumingin ka doon sa salamin. Nakita mo, may putik ako ah. Tapos umalis ka na, dire-diretso na sa paglalakad mo. Pero like that, meron tayong mga flaws na nakikita sa ating sarili. Pag nakikinig ka ng Word of God, pag nagbabasa ka ng Word of God, makikita mo yung flaws mo. Yung pagiging yung imperfect part mo. Makikita mo yun habang nakikinig ka at nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. But sometimes, nung nakita mo na, hindi mo sinusunod. At ang tendency nun, naglalakad ka na madumi yung mukha mo. Naglalakad ka, lumalaban ka sa buhay na meron kang daladalang hindi maganda. Ano yung nagiging cause nun, kapatid? You're not growing. Hindi ka nag-grow. Yung progress na dapat meron ka na daily, or yung changes mo daily, hindi natutupad. You know why? Kasi you're just listening. Hindi mo ina-apply. Sabi dun sa 25, ngunit ang tao nagsasaliksik at tumutupad sa kautusang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Grabe! Ayun pala yun. Kapatid, naghahabol tayo ng mga pagpapala na nanggagaling dito sa lupa. Naghahabol tayo ng mga promotions, increases, love life, careers, opportunities. Dami nating hinahabol. Dami nating gusto. Pero actually, ito lang talaga yun eh. Si Lord yung nagpapala eh. Si Lord yung nagbibigay eh. Ay Lord, nanggagaling lahat yung gusto natin, kapatid. Ito yung requirement ni Lord. Saliksikin mo yung sarili mo. Tignan mo kung sinusunod mo ba talaga yung sinasabi ni Lord sa'yo. Kung gusto mong maabot yung mga bagay na inihanda sa'yo ng Panginoon, for sure, kasi sabi ng Panginoon, marami akong inhandang bagay sa'yo. Sobrang dami na, tawag dito, hindi pa nakikita ng mga tao. Ibig sabihin, great things are coming, kapatid. Greater things are coming. Ayun yung plano ng Panginoon sa atin, to prosper us, to bless us. But we should obey. We should obey. Dapat makinig tayo at gawin natin ang salita ng Panginoon. Ayun ang sinasabi ng Panginoon. We should listen and obey. Ano ba yung assurance natin kaya, Kyle? The Lord is good. Ewan ko, bakit ko nalagay ito dito, pero ito yung sinabi ng Panginoon. Tandaan mo, lahat ng plano ng Panginoon ay para sa kabubuti mo. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Simula sa simula hanggang sa dulot hanggang sa kasulukuyan. God is faithful. God will bless you if you will just listen and obey. The Lord is good. Period. Kahit hindi ka mabuti, kahit makulit kang bata ka, the Lord is good. Kahit ano yung pinagdadaanan mo ngayon, kahit hindi maganda yung pinagdadaanan mo ngayon, the Lord is good.
Period. The Lord is good. At titiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw na pagbabalik ni Kristo. God has a plan for us. At hindi lang basta-bastang plano. Mabuting plano, mabuting gawain ang inihanda ng Panginoon sa atin. And He is so faithful. Yung faithfulness niya, yung pag-ibig niya para sa atin, patuloy at patuloy na mararanasan natin. Habang nihanda tayo ng Panginoon doon sa greater things na inihanda niya para sa atin. And the assurance is, the Lord is good. So keep listening and obey the Word of God. Okay? Next thing. Next thing na ba? Ito, maganda to. Faith is above confidence. Wow! Actually, these words bless me so well. Na, Lord, sometimes yung faith minamalit natin no? Or sometimes hindi natin nagagawa ng maayos. But remember this, faith is above confidence. Faith is greater than trust. In faith, there's grace, there's peace, there's security, and thanksgiving. We should have this mentality. The first mentality that we must have is, yung bless it or block it, Lord. Kung ito'y para sa'yo, Panginoon, pagpalain mo. Pag hindi, alisin mo, Panginoon. The second thing is, Lord, I will listen and I will obey. Diba? Makikinig ako sa'yo, Panginoon, at susundin ko ang utos mo. And the third thing is this, faith is above confidence. Lagi mong ilagay sa isip mo yun. Ang pananampalataya ko, pag meron akong faith, kung meron akong faith ngayon, dapat rest assured ako na mangyayari yung pinapananampalatayaan ko. Di ba ang pananampalataya is being sure of what we hope for? That's faith, right? And in faith, there's grace. Ibig sabihin, through faith, kapatid, kung bakit tayo naligtas, di ba? There's peace. Paano masabi ko, Kyle, na merong peace sa pananampalataya? Kasi kapatid, if you have that faith, meron kang peace na mangyayari yung pinapanampalatayaan mo. Kyle, nagkakagulo yung pamilya ko Hindi maganda yung nangyayari sa pamilya ko Pero meron akong faith. Kung nagpapanik ka, kapatid, it shows you're lacking of faith. Pero kung meron kang buong pananampalataya, kahit yung tatay ko inumin ang lahat ng alak sa mundo, Kristiyano yan. That's my faith. That's above confidence, kapatid. Kahit anong mangyari, I have this faith in my heart that God has a plan for me, has a better plan for me. Kahit anong mangyari sa buhay ko ngayon, kahit magkawendang-wendang man yan, I know tomorrow will come. Mas malaki ang plano ng Panginoon sa sitwasyon ko ngayon. That's my faith. Sabi yun, ganda rin sabi ni Viola, mapalad ang tao nagtitiwala kay Yahweh pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Praise God. Nasaan yung slide ko na wala? Okay. Faith up, kapatid! Yan. Level up your faith. This is kasama to sa progress. Ba't na iba yung word? Okay. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaya kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso nyo at pag-iisip dahil kayo na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kaya unawain ng tao. That's the peace beyond measure, beyond description. Huwag kayong mag-alala, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. That's your faith. Ano yung pagdadaanan mo ngayon? Of course, if you are going to strive for progress, ibig sabihin,
For the first level, medyo madali pa, di ba? Second level, pahirap na ng pahirap. Kasi may process ka, may progress ka eh. Ibig sabihin, patas na ng patas yung nilalakbay mo. At hindi madali yon, kapatid. Hindi madali yon. Ibig sabihin, pahirap na ng pahirap yung level mo. Pag taas mo ng faith, may mahihirapan kang dadaanan. Pero rest assured, kasi mapapagtagumpayan mo yon. Of course, mapapagtagumpayan mo yon. Pero, bago ka magtagumpay doon, ito yung word ni Lord para sa'yo. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Oo, mahirap ngayon. Mahirap pag tinignan mo, ang hirap nun, Kyle. Parang hindi ko kaya magtagumpay sa pagsubok na to. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Ilapit mo sa Panginoon yan na may kasamang pananalangin. That's faith, kapatid. Nagpapasalamat ka na kahit hindi mo pa natatanggap. That's faith. In faith, there's thanksgiving. Right? Nagpapasalamat, Lord, salamat, Panginoon, kasi Kristiyano na yung tatay ko. Kahit nagiinom siya ngayon. Lord, salamat kasi may promotion na parating sa akin. Lord, salamat kasi I know there's a better plan for me. You have the better and the best plan for me, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa promotion ko, salamat sa achievements ko, salamat sa bahay at lupa na paglalagyan namin ng cell group. That's faith, kapatid, that's faith. Lumapit kayo sa Diyos nang may pasasalamat. Magpasalamat na agad kayo sa Panginoon. Okay? And by that, makukuha natin yung peace. Yung safety. Magigain natin yon. That's faith, kapatid. Level up your faith. Exercise your faith. Doon yung makukuha yan. Sabi ng Panginoon, no? Glory to glory. Paano daw yon? You should walk by faith. Walk by faith, kapatid. Faith overcomes anxieties, worries, and obstacles. Gusto mo maging mas malakas kumpara sa problema mo ngayon? Kung gusto mong talunin ang Goliath mo ngayon, walk by faith, kapatid. Walk by faith. It overcomes anxiety, depressions, worries, obstacles, problems. Lahat ng harang sa paligid mo, kayang-kayang lampasan yan sa pamamagitan ng paglakad sa pananampalataya. Lakaran mo ang pananampalataya mo, kapatid, huwag mo itago. Okay? Walk on water. Walk on faith. And this is my conclusion, kapatid. Look at Christ while striving for progress, for perfection will be found in Him. Not perfection, siguro goal. Look at Christ, kapatid. We're striving for progress. Oh, yeah, of course. Kailangan natin yun. Pero dapat hindi tayo nawawala dun sa model natin. Young adults, it takes 40 years for Christ, for Israelites para maabot ang lupang pangako. At sa 40 years na yon, kasama nila si Kristo. Kung bakit nila naabot yon. And ang daming trials, of course. Ang daming trials na pwedeng ipadala sa atin ng Panginoon. Napakarami. But if you will look on Christ, the time na sinasabi mo, hindi ko na kaya mag-pray, hindi ko na kaya magbasa ng Bible, I'm so down, I'm so depressed, anxiety takes over me, nag-worry na ako sa bukas, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Kapatid, that's part of your progress, those trials. But you should fix your eyes on Jesus. Dapat, pag dumadaan ka sa ganyang pagsubok na sobrang down ka na, claim it, that's just a progress. At tignan mo yung cross. Yung tagumpay na to ni Kristo.
God died for this. The Lord of Lords, the King of Kings, Jesus Christ, died for this. Kaya kong pagtagumpayan to sa pamamagitan ni Kristo. Hindi ka maliligaw, kapatid. Hindi ka nagkakamali. Hindi ka, kahit hindi maganda nangyayari sa'yo, hindi ka magkakamali. Kung makikita mo ang pupuntahan mo. Kung makikita mo yung ginagaya mo. Diba si Kristo, tinukso to si Kristo? Diba si Jesus Christ, tinukso siya? Yung pagtutukso nga sa kanya, sobra-sobra eh. Yung demonyo mismo, tinukso siya. Ay pag-usap mismo sa kanya. Ako, tinutukso lang ako ng sarili ko, pero kaya kong palampasan to. Jesus set the best example. Pwede nating tignan yun, kapatid. Grabe, sobrang bigat, Kyle. Niloko ako ng mga tao sa paligid ko. Grabe, Kyle, hindi ko kaya. I can't handle it. Kasi, alam mo yung mga katrabaho, I'm doing best para sa kanila. Nagtatrabaho ng maayos, pero binabalik nila sa akin, chismis, paninira. Dinaanan din ni Kristo yon. Yung number one, yung pinakaunang disipulo na tinawag niya, 'di ba? Binetray pa siya. Napakasakit nun, kapatid. Tinatwa siya. Hindi ko kilala yan. But God chose to forgive. God chose the right path. Nawa maging ganun din tayo. Maraming sinet na example si Lord na hindi natin kaya. Sa palagay natin, hindi natin kayang gawin. Pero kaya talaga natin. Kasi ginawa ng Panginoon habang tao siya. So we must fix our eyes on Jesus. Kung paano tayo mabubuhay ng maayos while we're striving on the progress. Amen? Yeah, I think that's it. That's it for me. Okay, so